Hello guys, good morning. Nag-uumpisa nang magbago yung kulay ng mga kahoy guys. Nandito tayo sa malaking park. At day off ko, I was planned na umakyat sa bundok. Kaya lang, the weather did not allow me to go there. So, ako ay nag-decide na mag-grocery na lang. Ayan guys, nakita yung puno ng kahoy na yan. Sila yung magiging kalbo o during winter. So yan, nag-change na yung kulay nila. At samahan nyo ako guys. After 1 month, silipin natin ang progress ng bagong infrastructure na ito. Ito yung arena. Malaking improvement or malaking dagdag income sa napakamahal ng building na ginawa na ito. Pero ito ay magbibigay ng, ang project na ito ay napakamahal, napakalaking pera na nilaan ng city dito sa building na ito. At ito ay magbibigay ng malaking income. So yun yung magandang part kapag ang inyong lugar ay may mga nabago or nadagdag na mga infrastructure, meaning to say sila yung magbibigay ng income sa inyong lugar or sa inyong bansa. So, ang Pilipinas ngayon ay napaka-progress at maraming mga nababago or nadadagdag ng mga infrastructure or mga projects. So, lalong-lalo na sa mga rails, mga train. So, sila yung magbibigay sa atin ngayon ng income. So, malapit na talagang matapos yung kanilang ginawa na ayan, nagkaroon ng buhay. So, lapitan natin. First time kong lumapit dito. At nung nakaraan ay may naka-cover na net or yung na hindi nakikita. Ngayon nakikita na siya. So, i-mean to say, ito ay tapos na. And, yun, balik tayo dun sa projects na nangyayari sa ating lugar, city, or bansa. Sila yung magbibigay ngayon ng income. So yan guys, open house, Arena Uta. So first time na magkaroon ng arena ang Uta. At ang Uta isang city at hindi siya ganun kalaki na city. Ang Gunma-ken kasi or Gunma Prefecture is maraming mga city yan. So sa Uta City is nandito nga yung tatlong malalaking building ng Subaru, pero hindi siya ganun kalaki katulad sa ibang mga city na nandoon yung immigration, katulad sa Takasaki, nandoon yung immigration. Dito kay lang siya, hindi siya ganun kalakihan na city, pero siya progressive dahil sa Subaru. So yun, ayan sila nag-iisa si Lolo. Tiralo, hala sige, kumbate. So ayan guys, alam niyo bakit sabi ko magbibigay ito ng kasi maraming sports dito na pwedeng laruin. Basketball isa na. Tapos iba't ibang mga sports. Ang ganda ng kanilang bato lang siya guys, bato. Tapos nilagyan siya ng parang mga kabilya, then lagyan siya ng kahoy, so magiging upuan na siya. So yun, tapos ang kanyang kapalit nito is malaking income. At ang mga sports na katulad ng mga college na mga naggagawa ng mga college na may mga sports or di kay mga senior high school na galing ibang prefecture, tapos dito sila maggaganap ng kanilang shiai. Ano bang tawag sa English ng shiai? Yun, ayan guys, ang ganda na guys. Laka, ang ganda, grabe, sana all. Ayan, ito na siya. Ang iba sa kanilang team at mostly sa kanilang team ay sa aming hotel nag-i-stay. Kaya malaki ang maitutulong nito ngayon sa city, sa income. Itong na to, kasi kaya abangan ko talaga yung kanyang kabuuhan na finish. Actually yung building guys, nag-open na siya nung March. May mga na dyan pumupunta, at yung nakarambuan lang nung August, nagstay sa hotel namin yung grupo ng mga college na mga ng soccer, mga babae. So kapag kaganyan ay matagal na magstay, mga mga 1 linggo ganyan, para matapos ang kanilang yung parang labanan dito nila ginaganap. So yun, halaka ang ganda
So ito na yun guys, inaabangan ko na matapos ang kanilang ano. At actually hindi talaga finish eh. Akala ko merong tulay, tas merong tubig, wala pala. So ganito. Ayan guys, yung mga kahoy hanggang dito lang pala. Hindi pala tayo makakalapit sa kahoy. Punta tayo sa kabila para makalapit tayo sa kahoy. Akit tayo sa hagdanan. So yun guys, ang ganda. May stage pa doon. Ayan, may stage pa. May mga gaganapin dito at magiging busy ang city na ito simula ngayon dahil sa nagawang arena na ito. So ang dami kong kwento, gulo-gulo siguro, pasensya na kayo. Masyado na kasi ako excited kasi ang hotel kasi namin guys, yan yung tinatawag sa kung sa mga restaurant may fast food, no? Ang hotel namin ay isang very affordable siya na accommodation, na which is may free breakfast siya, tapos kahit saan, hotel chain ang tawag sa kanya, food chain, parang ganun, yung napaka convenient to stay. Ayun guys, ang ganda mga kahinglo. Magbabago ang kulay niyan kapag ka tawag doon, Doyo 50 Forest, ano ba yun? Doyo 50 Forest daw. April to pala inano ito. Doyo 50 Forest na ibig sabihin. Magbabago ang kanyang kulay nito, mga kahoy na ito kapag ka autumn or ganitong season. So yun, ikot tayo kasi may taong gusto ito ako magdikta. Nilapitan niya talaga ako. Excited siyang makita ang beauty ko. Ayan, tapos ano ba yung gundo ko? Ayun yung hotel namin. Kaya kapag mga sports na mga group, mga estudyante, sa aming hotel yung magstay. Maraming hotel around the area, pero mga expensive. So yun, actually nakapag-ikot na rin ako sa mga hotel. Siguro 5 hotel ang pinuntahan ko. Grabe, iba ang kanilang mga presyo at napakamahal talaga. So yun, sa aming ngayon noon, on the time ko lang nalaman na ang hotel pala namin, kaya pala 1 taon yan halos na ginamit sa sa pagstayhan ng COVID patient. Ang daming nag-i-inquire kahit araw-araw, kahit mayroong nakalagay sa website na full accommodation siya, hindi na may lagay doon ang reason, basta full accommodation siya. Ang dami pa rin tumatawag at mayroon pa rin dumarating talaga na yung mga siguro mga old customers na mayroong pupunta sa malapit sa lugar namin, dyan sila mag-stay, yung mga regular customers na wala silang alam. Basta lang sila dumarating, tapos sabihin, pagpasok nila, bakit ganito, ganyan. Hindi pwedeng pumasok kasi ibang company ang nag-operate nung time ng COVID. Nung 1 taon na, isang taon inarkila yung hotel namin na nagtatrabahuan ko. So, doon ko na-realize na talagang napaka-accommodating pala talaga ng hotel na pinagtatrabahuan ko. May branch po ito guys sa Cebu, sa Tuyukuin. Tuyukuin ito sa Cebu. First branch sa Pilipinas, nasa Cebu guys. Yun, nasa Mandawi. So, if you have plan to go Cebu at kung gusto nyo ma-experience ang Tuyukuin, hindi porke branch siya ng, ayan guys, ang ganyan. Hindi porke branch siya ng Japanese hotel chain, ang kanyang pagkain ay Japanese din, hindi. Siyempre, i-fit din nila yon sa budget ng pang-Pilipino at sa taste ng pang-Pilipino. So, may mga nakita kasi ako sa page ng Tuyukuin Cebu na akala ko ba Japanese style yung food? Hindi. Siyempre, wala ka naman sa Japan. Gusto mo maka-experience ng Japanese style, punta ka ng Japan. 'Di ba? Kung ano yung lugar kasi, kung ano yung country, nila yun, i-fit nila yon sa lugar or taste ng mga taong nakatira doon. So, ganun. So, ang alam ko is, maganda siya kasi may mga hotel siya na, may mga room siya na pwede kayo mag-stay ng longer, may kitchen. Yun lang yung nakita ko sa website. So, somehow, pag nakabisit kami sa Pilipinas or sa Cebu, Canarazo, or talagang mag-i-stay kami sa Tuyukuin, Cebu. So yun. Kaya may connections siya sa trabaho namin ang arena na ito kasi mostly sa mga sports na mga students na mayroong laban na dito gaganapin.
sa Tuyukuin sila mag-i-stay kasi sobrang napakamura at napaka-comfortable to stay. Ganun. So yun guys, ito yung update sa arena na malapit sa amin. At hindi pa pala tapos ang kanilang landscaping. Akala ko kasi meron silang ginawa na para bang water na mayroong isda. Yun ang imagination ko. Wala pala. Ano lang pala talaga siya, landscape lang siya. Tapos may stage. Nadismaya ako sa aking expectation. Kasi merong tulay yan, merong tubig yan dyan eh. May dinadaluyan dyan ng tubig eh. Siguro nilipat nila yung location ng tulay na yun. So hindi pa pala talaga siya fully tapos. Kapag fully tapos na yan, babalikan natin yan siguro mga 1 month after. Saka matapos. Kasi tinanggal na nila yung cover na parang cover na para hindi makita yung labas. Pero sa tingin ko maganda siya. Maganda yung kanilang ginawang landscape. May mga kahoy nga lang silang pinutol. At yun, merong isang waiting shade. Sana lalagyan nila ng misa. Ayan guys, yung mga kahoy guys, start na siyang mag-change ng kulay. At ang this season ay na siya, summer, autumn. So 2 weeks kasi 23. So 23 is officially autumn na talaga. At red calendar yan, holiday. Bawat change ng season dito guys, 4 season, sinicelebrate nila yan. Kaya nagre-red calendar sila. So until here guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking update sa arena dito sa aming lugar. Babalik na ako sa bike at pupunta ako ng supermarket at maya't maya ay uulan na. So yun. Yan, papakit nga sana ako ng bundok kasi gusto kong isang araw, 2 araw na wala akong trabaho tapos hindi ako pinapawisan. Bumibigat agad yung pakiramdam ko. Hindi nakakapag-detox yung ating katawan. Kailangan talaga natin guys is papawisan. Tapos more on water guys para hindi tayo mag-acid, acidic. Kasi once ang ating mga toxic hindi makalabas through pawis, through discharge like ihi, ay magiging sanhi yan ng pagkakaroon ng sakit natin sa katawan natin, lalong-lalo na sa kidney. So kailangan, if you have a chance na magpapawis, 30 minutes walk a day is absolutely good for our health. So since aking trabaho ay 5 oras, minsan 6 na oras ako na pabalik-balik kasi hindi kami nakaupo dahil naglilinis na kami ng room, 'di ba? So talagang bagsak agad yung katawan ko pag start ng trabaho namin. So siguro nasa mga 6 na kilo nang nawala sa akin. Nagluagan na ang aking mga damit. So yan yung maganda sa kapag busy ka at talagang hindi mapapatigil yung paa mo. Matitigil lang kapag matutulog na. So yun. Tapos malapit na naman yung season na hindi na naman ako papawisan. Kaya gusto kong masulit yung time na kunting galaw mo lang pawis agad. Yun nga, maya-maya uulan daw. So, bibili na lang ako ng tubig. Tapos, uwi ng bahay. At, yun, magre-recycle pa ako ng aking mga plastic na mga recycled. So, yun guys, balik ako dun sa work. Talagang sinilip ko lang dito. Namiss ko ang lugar na ito. Tsaka excited ako makita kung ano ang kaganapan na dito. So, ang aking expectation na mayroon siyang tulay or mayroon siyang water or pond na may isda, wala pala. But it's okay. Yun kasi ang imagination. Kasi iba kasi yung lugar na may pond. Iba yung kanyang feeling. Iba yung hatid sa'yo na, na emotion or image. Yung parang exciting na parang, iba talaga ang water guys. Kung sino nakakapansin. Ayan yung tulay na yan. Hayaw ko lang lumapit kasi may mga tao. Dito yun yung tulay na yan may tubig dyan. Tulay bagay. Parang may river dyan na maliit. Saan kaya nila pinadaloy? Siguro sa ilalim lang din nitong na to. Sa ilalim, ayaw ko saan nila pinatuloy. Akala ko kasi doon ay ginawa nila ng pond. Kasi iba kasi yung place or park na mayroong pond. Kasi iba yung kanyang ibibigay ng kasiyahan sa tao. Lalo na pag may isda. So yun guys, ang daldal ko. Grabe. Pinawisan ako sa kadaldal ko. So until here, thanks for watching guys. Babalikan natin ito kapag talagang maganda at matingkad na yung dahon ng kahoy. So yun, baka next month na naman ulit. At by next month, busy na naman ako. Kasi
i-extend na naman ako ng aking visa. At yun, by November, ganun din, busy din ako. Kasi, may field trip ang mga anak ko. Ang aking dalaga is 3 araw na wala, 2 gabi, 3 araw na wala. Pupunta sila ng ibang prefecture. Sakay sila ng ballet train, then pupunta sila ng isla. Yun ang kanilang schedule. Then ang aking bunso, 1 or 2 nights sigurong wala. Grade 5 na kasi siya. Field trip sila na kasama ang mga teachers lang, hindi kasama ang parents. Ganyan dito sa Japan guys, hindi kasama ang parents kahit mga mga free school pa lang, bawal sumama ang parents. Teachers lang talaga kasi on that part matututo yung mga bata. Magiging independent sila. So yun. Sa Pilipinas sasama yung mga magulang, sa Japan hindi uso yan. Estudyante kaya sobrang independent ng mga bata dito. So yun guys, until here, maraming salamat. Until next vlog again, bye. Please do subscribe. Have a great day.